Shalom at maligayang pagbabalik sa Israel kasama si Aline. Ngayon, nandito tayo sa Qumran, sa gitna ng disyerto ng Judea, at dito natagpuan ang mga manuskrito ng Dead Sea. Tuklasin natin kung paano ang buhay dito sa lungsod na ito at kung sino ang sumulat ng pinakamatandang kopya ng Biblia na natagpuan. Kaya, kung handa na kayo, simulan na natin. Naglalakad tayo sa mga guho ng lungsod ng Qumran. Dito isinulat ang mga scroll ng patay na dagat, na napakasikat at itinuturing na isa sa pinakamahalagang arkeolohikal na natuklasan ng buong ika-20 siglo. Ang pag-iral ng Qumran ay hindi naman lihim. May mga ulat mula kalagitnaan ng ika-19 na siglo ng mga arkeologo at manlalakbay na dumaan dito. At ikinuwento nila na sa lugar na ito ay may malaking sementeryo at mayroon ding isang tore. Doon sa likuran, nakikita pa rin natin ang tore hanggang ngayon. Pero iniisip nila na baka ito ay isang lugar ng proteksyon, isang maliit na kuta na walang gaanong kahalagahan. At hindi nila alam ang malaking kayamanang nakatago dito. At ang kayamanang iyon ay magsisimulang mabunyag simula sa 17 sa tulong ng 2 kabataan alamin ang kwentong ito. Naglalakad kami sa disyerto ng Judea at dito napakainit at hindi kaaya-aya ang klima. Kahit taglagas na mga kaibigan, mainit pa rin dito ngayon. At kapag tag-init, madaling lumalagpas sa 40 degrees ang temperatura. At ngayon, ewan ko kung napapansin ninyo, umihip na ang hangin dito dahil malapit nang magsimula ang bagyong may dalang buhangin. Talagang hindi madaling tirhan ang ganitong kapaligiran. At sa kabila nito, makikita natin dito ang isang lungsod na itinayo mahigit 2,100 taon na ang nakalipas sa gitna ng disyerto. At ang tanging tubig na makikita natin dito, makikita natin iyon doon sa malayo, na siyang dagat na patay. Dahil sobrang alat nito, hindi ito ginagamit para inumin sa araw-araw o kahit sa paliligo. Kaya napapaisip tayo kung paano namuhay ang mga tao rito 2,000 taon na ang nakalipas at kung paano sila nabubuhay ngayon. Sa kasalukuyan, mayroon pa ring mga tao na naninirahan dito sa lugar na ito. Sila ay tinatawag na mga Bedouin at sila ay isang nomadikong grupo. At nabubuhay sila sa pamamagitan ng pag-aalaga ng mga hayop. Kaya naglalakad sila sa disyerto kasama ang hayop, naghahanap ng lugar na may palumpong at damuhan, pinapakain ang mga hayop, tapos lilipat sa susunod na lugar. Ganito ang kanilang kakaibang pamumuhay. At 2 Bedouin mismo ang mga pangunahing tauhan sa ating malaking tuklas. Noong taong 1947, 2 batang Bedouin ang nag-aalaga ng kanilang mga hayop dito sa disyerto. At may isang hayop na tatakas at lalapit sa isang kuweba. Hanggang sa puntong iyon, walang kakaiba para sa kanila dahil daan-daang kuweba ang nasa lugar na ito. At bilang isang mabuting pastol, pupuntahan niya ang tupa na iyon, pupuntahan niya ang hayop na iyon para kunin ito sa bungad ng kuweba. At siya, habang hinahanap ang tupa, makakakita siya ng 2 sinaunang banga. Umaasa siya na makakakita ng malaking kayamanan o mahalagang bagay sa loob. Binuksan niya ang mga banga, sumilip, at nakita ang mga pergamino. Siguradong medyo nadismaya siya, pero hindi niya alam na ang natagpuan niya ay mas mahalaga pa kaysa sa kahit anong ginto na maaari niyang makuha. Hindi niya alam ang halaga ng natagpuan niya, pero alam niyang ang mga lumang bagay ay may halaga. Kaya kinuha niya ang mga tapayan na may mga pergamino, dinala sa kanyang tolda at kalaunan, ibebenta nila ito sa ilegal na pamilihan ng mga antigong bagay. At ang mga pergaminong ito ay napapasa-pasa mula sa isang tao, papunta sa iba, paulit-ulit, hanggang sa may isang tao na kumuha ng mga pergaminong iyon. Tiningnan niya ito at napagtanto niyang ito ay mga sinaunang tekstong Hebreo. Gaano na kaya ito katanda? Mahigit 2,000 taon na ang tanda.
Di naglaon, natuklasan ng mga arkeologo mula sa iba't ibang bansa ang mga nakabaong kayamanan dito. Kaya nagsimula ang mga paghuhukay ng mga arkeologo dito sa mga kuweba at pati na rin sa lungsod. Ang lungsod ng Qumran. Napagtanto nila na ang Qumran ay hindi lang basta isang maliit na kuta na may sementeryo at dapat ay mayroong mas malaki at mas mahalagang bagay dito. At totoo nga, mas marami pa kaysa sa inaasahan nila ang natagpuan nila. Natagpuan nila sa mga kuweba, mga higit sa 900 na pergamino na hinati-hati sa libu-libong piraso. At tungkol sa mga pergaminong ito, pag-uusapan natin iyan maya-maya lang. Pero bago iyon, gusto kong ipakita sa inyo ang lungsod ng Qumran na natuklasan dahil sa mga pergamino. At talaga namang nakakagulat ang mga natuklasan dito. Halika kayo, siguradong mabibighani rin kayo. Tara na. Natuklasan ng mga arkeologo na ang lungsod na ito ay itinayo noong taong 130 bago ipanganak si Kristo. At maraming bagay ang natagpuan dito na inaasahan, tulad ng isang tore ng proteksyon. Pero may ilang bagay na masasabi nating kakaiba at nakakagulat, isa na rito ay narito. Nakikita natin dito ang isang ritual na paliligo. At natagpuan dito, mga kaibigan, ang isang napakalaking sistema ng tubig. Natagpuan sa maliit na bayang ito ang mahigit 11 na mga balon at paliguan na wala talagang saysay. Lalo na't literal tayong nasa gitna ng disyerto, sa isang lugar na halos hindi umuulan. Kaya makikita natin na napakahalaga talaga ng tubig para sa kanila dito. Unang kakaibang punto. Ang pangalawa ay noong hinukay ang sementeryo na narito, ang sementeryo ay may higit sa 1,000 taong inilibing. Napakaraming tao niyan para sa isang napakaliit na komunidad at halos lahat ng inilibing doon ay mga lalaki. Paano nangyaring halos puro lalaki ang nakatira sa isang bayan na iyon? Isa pang nakakagulat na bagay, kapag hinuhukay natin ang lungsod, ang karaniwan talagang nakikita ay mga pinggan, plato at baso na nakakalat sa buong bayan. At dito, hindi ganoon. Dito, wala tayong natagpo ang mga pinggan kahit saan, maliban sa silid na ito na makikita natin ngayon. Sa silid na ito, nakahanap tayo ng kabuuang 1,000 pinggan na magkakasama. Ito, mga kaibigan, masasabi nating ito ang imbakan ng buong lungsod. At dahil sa mga nakakagulat na natuklasan na ito at iba pang nakita dito, napagtanto ng mga arkeologo na hindi ito isang ordinaryong lungsod. Bagkus, ito ay isang kakaibang komunidad. Dito sila nanirahan. Ang komunidad na ito ay tinatawag na mga Esenyo, kaya't maligayang pagdating sa Qumran, ang lungsod ng mga Esenyo. Ang mga Esenyo ay isang grupong Hudyo na binubuo karamihan ng mga kalalakihan at namuhay sila ng isang malinis at hiwalay na buhay dito sa gitna ng disyerto. Lumayo sila mula sa Jerusalem. Sinasabi nila na ang Jerusalem at lalo na ang mga pari ng templo ng Jerusalem ay tiwali at pumunta sila rito sa gitna ng disyerto upang maghanap ng koneksyon sa Diyos. Sa palagay ko, wala nang mas magandang lugar kundi sa ganitong extreme na lugar para maghanap ng koneksyon sa Diyos. At ang mga gawain na mayroon sila na may kinalaman sa tubig at pati na rin sa pamumuhay ng sama-sama. Kaya, mga kaibigan, ang silid na ito ay literal na imbakan ng pagkain, ang imbakan ng Qumran, at ang silid na papasukan ko ngayon ay ang kainan. Araw-araw, ang komunidad ng mga Esenyo ay nauupo dito para kumain ng sabay-sabay. Ilan ba ang nakatira dito? Ilan ang mga Esenyo noon? Iyan ay isang tanong na walang kasagutan. Maraming teorya ang mga arkeologo, pero isa sa mga pangunahing teorya ay tinatayang nasa 200 katao sila dahil iyon ang bilang ng mga taong komportableng makauupo sa kantinang ito. Kaya, ano nga ba talaga ang alam natin tungkol sa mga Esenyo at sa kanilang pamumuhay? Namuhay sila ng napakasimple dito sa gitna ng disyerto. Pero sinikap nilang mamuhay sa pinakamalinis at pinakamalapit na paraan sa Diyos. Ang lahat ng personal na ari-arian ay pagmamay-ari ng lahat, kaya sabay silang kumakain,
nakatira sa lungsod at gamit ang lahat ng bagay ng sama-sama. Ang personal na paglilinis ay ginagawa rin sa pamamagitan ng tubig. At dahil dyan, nandito ang tangke ng tubig na nakikita natin. Ang ritual na paliligo na tinatawag na mikveh sa Hebreo ay pagpasok sa tubig para maglinis ng sarili. Pero sa lahat ng nakita natin dito sa Qumran, walang duda. Ang pinakaimportanteng lugar ay ang silid ng mga eskriba at doon tayo pupunta mga kaibigan. Dahil nararamdaman ko na papalapit na ang bagyong buhangin, kaya bilisan natin bago tayo matabunan ng buhangin dito sa gitna ng disyerto. Tara na. Makikita nyo na sa paligid natin ay may maraming grupo. Ang Qumran ay isang sikat na ekolohikal na parke at atraksyong panturista sa Israel. Bago tayo pumunta sa mga eskriba, gusto ko lang munang ipakita ang isang kamanghamanghang bagay. Dito, makikita natin ang isa sa mga ritual na paliguan. At muli, nasa gitna tayo ng disyerto. Hindi umuulan dito. Saan galing ang tubig para hindi lang magkaritual na paliguan, kundi magkaroon ng 11 sistema ng tubig dito? Saan ito nanggagaling? Hindi umuulan dito, kaya di mapupuno ng ulan ang ganitong kalaking pool. Pero may ilang araw sa isang taon na malakas ang ulan sa rehiyon ng Jerusalem na nasa mga bundok na iyon. At kapag sapat ang ulan, bahagi ng tubig na iyon ay dumadaloy mula sa Jerusalem at tumatawid ito sa disyerto hanggang sa makarating sa dagat na patay. At ano ang nagawa ng populasyon na namang kinuha nila ang kakaunting araw ng ulan sa isang taon na nangyayari ito at inilipat ang tubig ulan na iyon papunta sa kanilang sistema ng tubig. Kaya mga kaibigan, walang duda, para sa kanila ito'y espiritual na paglilinis, hindi kailangang pisikal. Bakit? Paano kung 2 o 3 araw lang sa isang taon may tubig dito, tapos pareho pa ring 200 tao ang gumagamit ng isang sistema ng tubig? Pagkalipas ng ilang buwan, maaaring hindi na malinis ang tubig at walang kasiguraduhan na mangyayari ito taon-taon. Kaya ginagamit nila ang tubig para sa espiritual, hindi pisikal na paglilinis. Pero lumapit kayo dito, malapit sa akin, at tingnan ninyo na sa mga hagdang pababa ay may hati. Nakikita ba ninyo ang hati na iyon? Bakit? Literal, isang praktikal na usapin lang. Ang bumababa ay itinuturing na marumi at ang umaakyat ay itinuturing na malinis. Kaya gusto nilang magkaroon ng pagkakahati. Sa isang banda, bumababa ang mga tao at sa kabilang banda, umaakyat sila. Kaya dito, makikita natin ang isa sa mga ritual na paliligo. Pero gaya ng pangako, pupunta na tayo sa silid ng mga tagasulat. Ito ang pinakamahalagang silid sa buong Qumran. Ito ang silid ng mga tagasulat. Ano ang nakita sa paghuhukay? Natagpuan sa kahabaan ng silid na ito, mga bangkong gawa sa ladrilyo na tinakpan ng plaster at sa harap mga mesa. Dahil dito umuupo ang mga eskriba at isinusulat nila ang mga pergamino. Isa pang arkeolohikal na ebidensya. Ito ay maliliit na gamit para sa tinta na nakita. Bakit tinawag na silid ng mga eskriba at hindi silid ng mga pergamino ang silid na ito? Dahil walang pergamino na natagpuan dito, hindi dito, at kahit saan sa lungsod ng Qumran. Ang mahigit 900 na mga pergamino na natagpuan, lahat ng walang eksepsyon, ay natagpuan sa mga kuweba. Bakit? Dahil noong taong 66 D.C., ang mga Hudyo, sawang-sawa na sa pang-api ng mga Romano, ay magdedeklara ng digmaan, rebellion. At ang mga Romano, pagkatapos ay sisirain ng Israel. Sisimulan nilang wasakin ng Israel, hilaga hanggang timog, lungsod sa lungsod. At 2 taon pagkatapos, noong taong 68, ang komunidad ng mga Esin na narito sa Qumran ay nakarinig na papalapit na ang mga Romano at balak ng mga Romano na wasakin ang buong Qumran. Isipin ninyo ang takot ng Esin na kasama ang mga tapayan dito. Puno ng pergamino, ano pa ang mas mahalaga sa kanya sa buhay? At tumakbo siya, dala ang mga pergaminong iyon, lumabas siya dito. Nakikita ninyo ang mga pader ng lungsod? Lumabas siya papunta sa mga bundok. At makikita natin dito sa harap natin ang mga kuweba. At tumakbo siya at ikinalat sa mga kuweba na ito ang mga pergamino. Dahil sa 2 batang Bedouin na yon na di inaasahan,
natuklasan ang unang tapayan at nagsimula ang paghuhukay. Lungsod sa mga kuweba at lahat ng katotohanang ito'y nagsisimulang bumalik sa buhay. At dito, sa mga kuweba, itinago ang tatlong uri ng pergamino. Ang una ay ang mga pergaminong biblikal, personal. Dito natagpuan ang isang Biblia na mahigit 2,000 taon na ang tanda. Ito ang pinakamatandang Bibliang Hebreo na natagpuan sa mundo. Halos 1,000 taon ang tanda nito kaysa sa pangalawang pinakamatanda. Kaya talagang napakahalaga nito para sa ating pananampalataya. Maaari nating hawakan ang Bibliang natagpuan dito na isinulat 2,000 taon na ang nakalipas at ikumpara ito sa ginagamit natin ngayon. Noong si Jesus, 2,000 taon na ang nakalipas, ay pumasok sa sinagoga at binasa ang Isayas at binanggit ang mga propetang biblikal. Paano natin malalaman na ang binabasa niya noon ay siya ring binabasa natin ngayon? Alam natin ito dahil may bersyon mula sa panahon ni Jesus na natagpuan dito, kaya natin itong ihambing. Pero bukod sa mga tekstong biblikal, ano pa ang natagpuan dito? Natagpuan din ang mga aklat na apokripo, mga aklat na itinuturing na sagrado ng mga esin at ng komunidad na naninirahan dito, ngunit hindi kabilang sa Biblia. Ilan sa mga aklat na ito ay nawala at nakalimutan sa paglipas ng kasaysayan, tulad ng pergamino ng anak ng Diyos, aklat ni Melchizedek, aklat ng mga higante, tipan ni Levi at marami pang iba. At mayroon din tayo dito mismo sa channel ng mga video na tumatalakay tungkol sa mga aklat na ito. Nasa itaas ang link para sa inyo. At ang ikatlong uri ng mga aklat na natagpuan dito ay sariling panitikan, mga aklat na isinulat at binuo mismo ng mga Esenyo. Ang pinakakahanga-hanga sa mga ito ay tinatawag na ang digmaan ng mga anak ng liwanag laban sa mga anak ng kadiliman. Isa itong aklat na apokaliptiko at ito ay nagsasalaysay tungkol sa dakilang labanan na ito. Sino ang mga anak ng liwanag? Sila mismo ang mga Esenyo. Kaya dito, sila naninirahan sa gitna ng disyerto. Tingnan ninyo kung nasaan tayo. Naninirahan sila dito dahil gusto nilang maging handa para sa dakilang labanan na ito at dumating nga ang labanan, ngunit hindi sa paraang inaasahan nila. Dumating ang mga Romano, winasak nila ang lungsod, winasak at pinatay ang buong komunidad ng mga Esenyo. At 2,000 taon ang lumipas, sa isang paraan, nagkaroon sila ng munting tagumpay na sila bilang isang grupo ay hindi nakaligtas. Ngunit ang kanilang mga teksto ay nanatiling buhay hanggang sa kasalukuyan. Tunay na himala kung paano nakaligtas ang mahigit 900 pergamino sa loob ng mahigit 2,000 taon. Ang ilan ay sa isang kamangha-manghang paraan. Buong-buo ang aklat ni Isayas mula umpisa hanggang dulo. Tingnan ang mga larawan ng itsura nito ngayon. Di ka panipaniwala na ang aklat na ito ay mahigit 2,000 taon na. Kaya ang mga Esenyo, hindi nila makakamit ang tagumpay na inaakala nila. Pero magdadala sila ng tagumpay sa pamamagitan natin, sa pamamagitan ng pagpapatunay ng Biblia, sa pamamagitan ng kanilang mga teksto. Isang malaking halik at hanggang sa muli.